Welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss margin of safety. So, let's have an introduction muna. Ano ba yung margin of safety? So, ito daw yung difference between your actual or expected sales dun sa break-even point. Ngayon, um, I want you, kung medyo nalilito pa kayo sa break-even point, yung mga sales, yung variable cost, pati contribution margin, kailangan yung balikan muna yung video na ginawa ko about cost, volume, profit analysis. Nalagay ko naman yung link dun sa description box. Kasi this is a little bit of advanced na. Okay? Parang second level na siya. Okay? Kung na alam niyo na medyo comfortable na kayo dun sa cost CBP analysis, edi pwede natin magawa to. Madali na itong margin of safety. Okay. So again, it's a critical concept in business and investing. Ma-measure mo kung magkano yung sales na can drop before the company starts incurring a loss. So, it's like this one. Kunyari, ito ang break-even point mo. Kunyari, ito yung break-even point. Pag bumaba ka dyan, lugi ka na. Kunyari, itong sales mo, ito yung actual sales mo, ito yung margin of safety. Mm-mm. Kung ang actual sales mo ay 5,000, ang break-even point mo ay 1,000, so, meron kang 4,000 na difference. Ito yung parang cushion. Hmm. Parang, ano siya, warning. Mag-break-even point ka na. Mm-mm. Okay? Alright, so let's have the formula. Ito yung mga formula na kailangan nyo malaman. Sa Dilaw, margin of safety. MOS na lang MOS pesos. Siyempre, kung dollars and $80 ay actual sales. So, AES is actual sales. Actual sales. Tapos si BEPS, kung napanood niyo yung previous video ko, again, nasa description box siya. Si Beb says break even point sale. Okay? So, next one, MOS percent. So, actual sales minus 1 ng BEPS. Pas over mo siya ng actual sales times mo siya ng 100. Okay? Pag percent. Si BEPS naman, ang formula niya ay fixed costs over mo siya ng contribution margin ratio. Yun lang. Kailangan natin. Ito yung mga main formulas na gagamitin natin. So, let's have some problems. Paano kapag ang sales mo ay 500,000, break-even sales mo 400,000, find the margin of safety in pesos. So, ito lang yung gagamitin natin na formula. Ito yun, know, MOS pesos is yung actual sales. Ito yun, yung sales mo na 500,000 minus mo ng 400,000. So, 500K minus mo ng 400K. Ang sagot mo, ang margin of margin of safety in pesos mo ay 100,000. Di ba? Hmm. This one is easy. Ito yung basic. You don't forget about this one. Pag margin of safety invest lang. Diba easy lang? Let's have number two. So, paano pag sales mo 600,000, binigay sa'yo break-even sales 450,000. Find the margin of safety in percent. So, dito margin of safety lang in pesos. In percent siya. So, remember yung formula na gagamitin natin. Ito. Mhm. Yung actual sales mo daw na 600. So, MOS in percent to ha. 600,000, 600K na lang, minus mo ng 450K, over mo siya sa 600K at multiply mo ng 100. Hmm. Actually, 100% to. Sorry. Edit ko lang konti. So this one, I just forgot to include percent here. Okay? So, calculate mo na lang siya. That will be like 600,000 minus 450,000 divide mo ng 600,000 0.25. That's the decimal form. But you need percent, so you multiply by 100 and you have 25%. So the final answer for MOS percent ay 25%. Mhm. Yun lang siya kadali. Di ba? Let's have the third one. Break-even sales mo ay 1.2 M. Ang margin of safety mo ay 20%. You need to find the actual sales. So, binigyan tayo ng percent. So, magagamit natin tong formula na to. Mm.
Easy natin. Nawawala yung actual sales. So, paano yun, sir? Kung binigay naman yung MOS 20%, so lalagay mo dito 20%, di ba? But you can convert mo na to. Yung 20% na yan, i-convert mo na sa decimal. Paano siya gino-convert, sir? So, yung 20%, yan, 20, divide mo ng 100, that's 0.2. Lagyan mo yung 0.2 dito, is equal to AS. So, gagawin ko muna itong AS. Let AS be X muna, ha? Yung actual sales mo, nang hinahanap X muna para mas madali. For convenience lang. Kasi pwede naman AS lang. So, X minus mo ng BEPS or break-even sales. Break-even point sales yan eh. Is 1.2. 'Di ba? Tapos, over mo siya ng AS. Ang X yan na. X muna for the meantime. Hmm. I-multiple ba natin ng 100? Um, hindi na. Kasi, naka-decimal na siya eh. Dinecimal ko na siya. So, hindi na. Pag tinanggal mo ng decimal dito, wala na rin to. Alright? So, paano yan, sir? So, that will be 0.2x is equal to x. Paano yun? Cross-multiply yan. Ito, ginawa ko, kinross-multiply ko to. Yan na. Okay, tuloy ko na. X minus 1.2m. Okay, so this one, 0.2x minus 1 ng x is equal to negative, yan na, negative 1.2m. So, negative 0.2x minus x, that's 0.x. Negative 0.x, di ba? So, negative yan. Mhm. So, divide both sides by 0.x, negative, negative 0. Sorry, negative lang. Negative 0.8 lang. Ang lalabas sa calcu mo, ba, yan, naka-negative to, di ba? Divide mo siya ng 0.8 na negative din, positive lalabas dyan. 1.5 yung lalabas. So, x natin will be 1.5 m. Or, yung x, di ba, x natin ay actual sales. Ang actual sales natin daw ay 1,500,000. Ulitin ko, ginawa ko dito, kasi di ba percent yan, ginawa kong decimal, wala na to. Tatanggalin mo na rin to. Hmm. So, 20%, 0.2. 0.2 is equal to x minus 1.2m over mo ng x. Diba actual sales natin ay x muna, di ba? So, cross multiply 0.2x is equal to x minus 1.2m. At ito, nilipat ko dito. Pag di ba pag lumipat ng bakod, mag-change ng sign. So, 0.2x minus x is equal to negative 1.2m. 0.2x minus x. Remember, sa algebra mo, di ba, 0.2x, eto may 1x yan eh. 1x is equal to x. Parehas lang yan. Kaya parang ang nangyari is 0.2 minus 1. Kaya negative 0.8. So, negative 0.8x, yan. Is equal to negative 1.2m. Divide both sides by negative 0.8 para matitira yung x na lang. Di ba? Negative, negative, dinivide mo, nagiging positive na yan. So, ang sagot sa calcu, pakita ko ulit, yan. O, gawin ko negative ba? Divide ko siya ng 0.8 na negative din. Magiging positive yan. 1.5m. Ito yung actual sales. Okay? Next problem, what if we have this one? Company has actual sales daw ng 1 million. Ang margin of safety mo ay 250,000. Paano yung break-even sales niyan? Hmm, looks complicated, di ba? Kaso, alamin natin, ano ba yung mga formula na meron ka? Kunin ko ulit to. Ating formula, di ba? Um, Meron tayong actual sales. Yes, itong AS yun. CMOS natin 250,000. Okay. May mali pala tayo. Hindi natin pwedeng gamitin tong formula na to kasi percent siya. Gamitin mo yung hindi percent. Ito. Mhm.
palitan ko lang yung kulay para hindi nakakalito. Kung MOS pesos sa actual sales minus BEPS, ano daw yung, break-even sales? Gawin mo lang is, lagyan mo lang siya, substitute mo lang. MOS in pesos, 250,000. Equal mo sa actual sales na 1 million. Lalagay ko na lang yung BEPS, di ko na lalagyan ng X. Oh, ito si BEPS, di ba? Pwede mong gawin, lipat mo si BEPS dito sa kabila. So that will be BEPS plus 250,000 is equal to 1 million. Tapos, lipat mo si 250,000 is equal 1 million minus 250,000. So, BEPS is equal to break-even point sales or break-even sales is 750,000. Lagyan mo yung pesos pala. Diba? Ganito lang yun eh. 250,000 yung sagot dito. Yung 1 million daw, babawasan mo ng ano para maging 250,000. That will be 750,000. Diba? Hmm. Ganyan na siya kadali. Okay, next one. Mika L Company expects 1.2 million sales with MOS up to 25%. Fixed cost niya daw 300,000. Pinapahanap sa atin yung contribution margin ratio. So little bit complicated. We are going to use two formulas for this one, I think. Let's get, kunin na natin lahat ng formula na pwede natin magamit. Okay, so for this one, may MOS percent tayo, so hindi natin magagamit to. Hindi natin yan. May MOS percent. Tingnan mo yung mga meron ka. Meron ka ditong, eto, actual sales mo yan. Ito yung expected sales mo. AS, meron tayo AS. May BEPS ba tayo? Wala. Meron ba tayong MOS percent? Yes. Isa lang nawawala sa atin, no? So, pwede natin gamitin to. Contribution margin, kailangan mo muna mahanap si BEPS. Meron tayong fixed cost. Ito si BEPS yun eh. At ito yung CMR hinanap. So, hanapin muna natin tong MOS percent na to. Okay? I mean, hanapin natin yung BEPS using this formula. So, blue para makita mo ito yung gagamitin kong formula. Okay? Lagyan ko lang ng boundary to. MOS percent. So, gawin ko na silang decimal. Decimal na to. Tanggal na to. So, 0.25. Oh, paano nanggaling yun, sir? Yung 25% naging decimal. Mhm. So, that will be like this. Hmm? Calcu ko. Where's my calcu? Okay. One moment. Okay, so 25%, di ba? Divide mo ng 100. 0.25. Mhm. Let's continue. So, 0.25 is equal mo sa 1.2M. Minus mo siya ng BEPS. So, lagi ko na lang dito BEPS. Di na ako magalagay ng X. So, 1.2M din. Diba? Ngayon, cross-multiply mo siya. 0.25 times 1 times mo ng 1.2. 300,000. So, mag-iiba ng kulay para makita niyo yung sequence. Ibaba ko lang to. Yan, next problem pa kasi yan. So, pag multiply mo 0.25 sa 1.2M, 300,000. We need to simplify this one. Minus mo ng BEPS. Ano daw yung 1.2M, ano daw kailangan mo ibawas dyan para maging 300,000. But I'll show you step by step. Lipat ko si BEPS sa kabila. Kuha ako ng kulay. So, magiging positive na si BEPS dito. Lumipat na kasi negative siya eh. Nag-change ka ng sign. Oo. So, 1.2 yan, di ba? Ano yung number na kailangan mo idagdag sa 300,000 para maging 1.2M? So, ito ka. Ipakita ko sa yung step by step. So, si BEPS, si 1.2M, bawasan mo ng 300,000. So, si BEPS natin, 900,000 to. Hmm.
So, okay na ba tayo? Hindi pa kasi contribution margin ratio pinapahanap. And a while ago, yung BEPS natin ay FC, fixed cost over contribution margin ratio. Pwede natin i-substitute yan. Meron tayong BEPS? Yes. Meron tayong FC? Yes. Ang hinahanap natin, CMR. Ito na lang nawawala. So, BEPS natin ay 900,000. Fixed cost binigay, ito po, 300,000. Contribution margin ratio, yan, di ba? Cross multiply mo, ay, yeah, i-swap mo. Pag ganyan, swap yan. CMR dito, yung, yan, tawag dito swapping. 900,000 dito. So, CMR, so, contribution margin ratio, 300,000 divide mo na 900,000, that's 0.33. Or, yan. Multiply mo siya ng 100 pala. Kasi ratio yan eh. 0.333 something yun, di ba? So, yung CMR mo, final answer mo dyan ay 33.33%. Two decimal places usually tayo eh. Hmm. Diba madali lang? So, let's go to the next one. Ito, medyo complicated to. Selling price per unit is equal to 200 pesos. Yung variable cost per unit mo ay 120 pesos. 1 pesos yun ah. Okay. Hindi ko lang nalagay. Fixed cost mo daw ay 1,280,000. Current sales mo 20,000 units. Next year daw, yung selling price drop daw siya ng by 10%. Hindi to 10% na, by 10%. And variable cost drops by 10 pesos. We have to find the new margin of safety percent kung yung sales volume daw ay constant pa rin. Ngayon, kung hindi niyo napanood yung video ko about sa CVP analysis or medyo nalito pa kayo, nasa description box siya kasi mahirapan kayo intindihin to. So, lagyan na natin S, B, C, F, N. So, lalagay ko dito yung per unit. This is per unit. Per unit. Mhm. Yung, yung amount na nabenta. A number of units pala. Number of units na nabenta tapos yung total amount dito. So, ano meron tayo? 200 to. 120 to. Fixed cost mo, 1, yan. Current sales mo, ito pala eh. Ito, number of units na nabenta ay 20,000. Ibahin ko lang yung kulay para hindi masyado nakakalito. Lagi ko 20K ah. Kung 20K yung selling price, yung sa nabenta niyang units, siyempre, ganun din yung variable cost at yung contribution margin. Parehas din yan. Trust me. Okay. Ito na yun, di ba? Kaso daw, nagbago. Yung selling price daw, nag-drop by 10%. So, gagawa na lang ulit ako ng panibago. Ito yung bago niya. Yung selling price daw na 200 pesos, bumaba by 10%. So, kung kunin mo yung 10% ng 200, 10%, sorry. Sabi percent dito. Times ko na lang ng 0.1 ha. Ayan, 20. Bumaba daw ng 20%. Ito yung 10% ng 200. So, minus mo siya, 180 na lang. So, yung bago mong selling price, that will be 200. Ay, sorry, 180 na lang. Tapos, yung variable cost mo drop by 10 pesos. So, yung 120 na per unit, magiging 110 na lang. Kasi 120 minus 10 pesos is 110. Diba? Ngayon, mm, yung constant naman daw yung sales volume. So, ito, 20K pa rin yan. Paano mo hanapin yung margin of safety? Kunin mo yung mga percent. Kailangan natin ng percent dito. Mhm. So, kung hanapin mo yung contribution margin per unit, that will be 180 minus 110. That will be 70. Minus mo. Di ba? S minus B is equal to C. Yan. Yung percent nila, um, ito 100 palagi ang selling price. Sa variable cost, hindi naman natin siya kailangan kasi pakita ko na lang din.
0.61, di ba? Ah, sorry, 61.11%. 61.11% to. Okay? At yung sa contribution margin ratio, 70 divided by ng 180, that's 38.89. So, paano nangyari yun? Di ba, decimal yan. Multiply mo ng 100. Yan. Tapos, round up mo na lang. Okay? 38.89. Paano ba kunin ang margin of safety percent? So, kailangan mo dito ng kunin ko ulit yung mga formula na meron tayo. Akyat lang tayo saglit. Iba na yun. Ito, kunin natin lahat ng formula. Mhm. So, meron tayong percent. So, naka-percent tayo, hindi natin kailangan itong dilaw. Kailangan natin si BEPS dito. Margin of safety percent if sales volume remains constant. Kailangan natin si BEPS. So, hindi natin alam si BEPS. So, alam natin, meron tayong fixed cost. Ito, meron tayong fixed cost at CMR. Wala si BEPS eh. Di na gamitin natin to. Meron tayong fixed cost? Yes. So, BEPS is equal to fixed cost na 1,200,000. K yan, di ba? So, 1,280,000. Over man CMR na 38.89%. Percent yan, di ba? Convert mo siya sa decimal, which is ito yung kanina. So, 0.38. Sorry, ito. Paulit-ulit yan, ah. Kasi ni-round up ko siya, eh. 0.38 yan. So, calculate mo, yan. Divide mo ng 0.38. Isagad mo to para accurate tayo. You will arrive to this not so clean number. So, yung BEPS natin ay copy-paste ko na lang, ha. Para makita nyo lang. Ito na lang. So, 3291,428.57. Diba? Ito si BEPS. Dahil may BEPS na tayo, makukuha na natin yung MOS percent. May BEPS na tayo, may actual sales. Meron na tayong actual sales. Hindi pa natin nakukuha. Actual sales natin is 180 times 20. 180 times 20,000. That's 3.6 M. Diba? So, MOS percent is 3,600,000 minus mo kay BEPS na 3291,428.57 over mo sa 3,600,000 times mo. Yung sagot dyan, to times mo ng 100 tapos lalagyan mo ng percent sign. So, gawin natin. 91,428.57 divide mo ng 3,600,000 at multiply mo siya ng 100, 8.57 na lang. Hmm. Tanggalin ko lang to. So, the final answer is 8.57%. So, MOS percent natin ay 8.57%. Paano ulit yun? Ulitin ko, gawa ka ng table. Diba? At yan. Tapos, nagbago daw eh. Eh di, bawasan mo ng 10% yung 200, 180 na lang. Ito, 10 pesos. Tapos, kinuha ko yung amount. Dahil nawawala si BEPS, hanapin muna natin kasi meron naman tayong fixed cost at contribution margin ratio. Paano kunin yung contribution margin ratio? Eh di ito, 100% palagi yung selling price, 70 over 180. Kung nalilito ka dito sa table, I suggest that you balikan mo yung video na ginawa ko. It's about CBP analysis. Para hindi ka masyadong, ang step 1 mo talaga muna is CBP analysis tapos itong margin of safety. Medyo kasi ito level up. Mm. Ayun lang. So, that's the end of the lesson on how to solve margin of safety. Ayan, margin of safety, pati margin of safety ratio, nandiyan na rin yung BEPS. If you have questions or you need of clarifications, please comment down and please like and subscribe na rin. Thank you. I'll see you in my next video. Bye!